Praise the Lord, hallelujah. Our topic for today is about our beloved President Ferdinand R. Marcos Jr. So impressed when our beloved President Ferdinand R. Marcos Jr. says, "Pray for me." PBBM tells the Filipinos to pray for him because his mission is truly very tough. Alisin ang talamak na nakawan sa gobyerno ng buong Pilipinas. He has ordered to check the government officials' lifestyle, their SALN, travel history, mga ari-arian para malaman kung ang kanilang sahod ay tugma sa kanilang pamumuhay at kung hindi, sila ay matatanggal sa pwesto. PBBM asks how we get all of this terrible corruption. The system of the corruption has been institutionalized. Dapat buwagin ang malalim na sistemang ito na umaabot na ng mahigit 2 dekada. Walang ibang president na gumagawa niyan, tanging si PBBM lamang. Magpasalamat tayo sa Diyos na binigyan tayo ng president na may grabing katapangan upang sugpuin ang mga katiwalian at laganap na pagnanakaw sa ating bansang Pilipinas. Ikulong ang dapat makulong, parusahan ang dapat parusahan. Naniniwala ako na si PBBM ang ginagamit ng Diyos para malinis ang gobyerno ng Pilipinas at mawala ang sobrang korupsyon. Dahil mahal ng Diyos ang Pilipinas na gusto niya mabago at umunlad ang pamumuhay ng mga Pilipino. Lalo na ang mahihirap. Disiplinahin ang mga kumokontra sa gobyerno at tuloy lang sa paggawa ng mabuti para sa ikauunlad ng bayan. Lahat ng gumagawa ng masama na kumakalaban sa gobyerno, mga pasimuno ng rally last September 21 at iba pang mga rally upang pabagsakin ang kasalukuyang gobyerno ni PBBM ay liligpitin ng otoridad at meron silang kalalagyan. Pati itong mga walang kwentang tao na gumagawa ng kaguluhan, nagpapalaganap ng fake news, ay meron din kalalagyan. Pagkat pag ito ay nakita ng Diyos, may gantimpala mula sa Kanya dahil isang malaking pagsuway sa kalooban ng Diyos. Ang mga rally para ibagsak ang gobyerno na inilagay ng mahal na Panginoon, lalo pagpapalain ang ating bansa sa pangungunan ni PBBM. Tungkol naman sa West Philippine Sea, ang tagal na nating pinagtiisan ang presensya ng mga Chinese sa ating teritoryo. Sobra-sobra na ang trespassing nila kung magtayo pa sila ng nature reserve dyan sa Scarborough Shoal. Lahat ng Pilipino magkaisa upang tutulan yan sa anumang paraan basta legal. Ayaw na ayaw ko mapanood sa video na kinakawawa tayo na mga incheck sa West Philippine Sea.
Kung pwede, just a suggestion, mag-request ang gobyerno natin ng prayer warriors from Jesus Miracle Crusade International Ministry na sumama sa mga nagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea para hindi sila ma-water cannon at palayasin lahat ng mga Chinese vessels. Try lang kung papayag ang pamunuan ng GMCIM. Ating maalala noong year 2000, pumasok ang GMCIM Prayer Warrior sa pangunguna ng ating butihing Pastor Evangelist Wilby E. Almeida sa Abu Sayyaf Camp, this most notorious group in our country, upang mapalaya ang Malaysian refugees, at napalaya nila lahat ng 21 bihag at ni isa sa kanila ay walang namatay sa makapangyarihang pangalan lamang ni Jesus. Iningatan sila at hindi natabla ng bala, kanyon at anumang armas na mapamuksa sa pamamagitan ng kanilang intense prayers with fasting. Mapanatag tayo mga Pilipino dahil sa kabila ng terribleng panghihimasok ng China, napakatatag natin at hindi tayo natitinag sa anumang panggugulo ng China sa loob ng ating teritoryo. Kayang-kaya natin dipinsahan at tutulan anumang kanilang plano dyan sa West Philippine Sea. Lalo na ngayon na dumadami na ang true born-again Christians, lumalaganap na sa buong Pilipinas ang mga nagpupuri at sumasamba sa Diyos na buhay. As a Christian country, we rely on God. Bible says, God does not give us the spirit of fear, but of power and of a sound mind. This means to act wisely with divine decisions, courage, love, compassion, and self-control. We are not being controlled by fear, anxiety, or timidity, especially in difficult situations or when facing opposition like China. God says, I love them that love me, and those who seek me early shall find me. Meaning, if our first priority is loving the true God, worship Him in spirit and in truth, and not worshiping graven images made by human hands, then He will love us more and more with overflowing joy in our hearts. Abundant blessings be upon us. These blessings include prosperity in our towns or wherever we live, and in the fields, plenty of crops and victory over our enemies. Being set apart as His people and causing our enemies or those who plan evil against us to hide for fear, and they respect us. Amen. God bless you, my beloved brethren. Thank you so much.